Star boxer Enivar. Malakas na rin ang Georgian fighter na si Newan, kay Army athlete Kong Sim. Sa tatlong round, dinurog niya ang rising star ng China na si Wang Zaiwei. Pareho silang umabante sa finals. Susunod, maghaharap na naman ang dalawa. Ang ikapitong quarterfinalist para sa 65 kilo gold belt ang mapagpasyahan. Mga paghahagis ng tuhod at mabibigat na suntok. Sino ang mag-aangkin ng quarterfinal spots? Malapit nang magsimula ang hamon. Susunod, una, salubungin natin ang Contempo mula sa Thailand. In the blue corner from Thailand, I give you Paul Su! Palakpakan natin ang mga manlalaro ng kulang panig na nakaharap sa kanya. Mula sa Anival, Uzbekistan. Here comes the red corner from Uzbekistan. I give you Ang blue side player ay nagmula sa Contempo sa Thailand. 24 taong gulang, taas 173 cm. Profesional na record, 126 laban, 79 panalo, 31 kos ng mga kalaban. Ang pulang manlalaro ay mula sa Anival, Uzbekistan. Edad, 27, taas, 172 cm. 1-0 puntos para sa profesional na record. 108 fights, 85 panalo, 49 kos. Ang referee para sa laban na ito, si Ems Panghongtao pa rin. Kamusta sa lahat, mahal na mga manonood? Ang pinapanood mo ngayon ay ang eksena ng tugma ng Sichuan ni Emil Legend. Ngayon, ang laban na ito ay ang aming 32-man battle. 32 manlalaro ang umabante sa 8 ngayong season group. Ang 4 na taong pangapas na ito, ang isa mula sa asul na bahagi ay mula sa Thailand. Empty Temple EF Red Side Enival. Mula sa Uzbekistan. Umabante si Kong Sin ng talunin ang Chinese player na si Wang Zaiwei sa unang round. Si Enivar ay pinatalsik ng Georgia sa unang pag-ikot na may hindi kapanipaniwalang bilis. Maya-maya pa ay umabante na sa finals. Sa araw na ito, ang mananalo sa dalawang ito ay tatanggap ng Emil Legend. 65 kilo, isang pwesto sa quarterfinals ng mundo. Ito ay isang lumilipad na tuhod. Ngunit ano ang tungkol sa nakaraang pag-ikot? Sa katunayan, hindi gaanong gumastos ng enerhiya si Enival. Ngunit ang mga manlalaro ng Thailand, dahil sa mga taon na nakikipagkumpetensya sa gayong mga kompetisyon, nasanay na akong maglaro ng dalawang laro sa isang gabi. Mataas na intensity ng mga tugma, kaya ang kaguluhan ng larong ito ay nagkakahalaga pa rin ng pag-asa. Walang mga pangunahing pisikal na issue para sa alinman sa mga panig. Nakikita natin ngayon na mas matindi pa ang Enival. Maging aktibo, ang dalawang panig ay nakikipaglaban ng malapit. Sige, patuloy na kaliwa ka ng fist fights. Ngayon, sinubukan ng walang laman na templo na ito na magsagawa ng direktang pag-atake sa tuhod. Ang pag-urong ng Enival ay sinamahan ng isang front-hand flat hook counter-attack. Kung ikukumpara sa bait na ito ay isang purong Muay Thai manlalaban. Sa palagay ko mas angkop si Enivar sa mga tugma na gumagamit ng freestyle Ravegiana, dahil natural na may ganitong estilo siya ng kickboxing. Makikita natin ang larawan ng nakababatang kapatid ni Enivar. Sinusundan ko lang ang mga laro ng kapatid ko. Ngayon ay unti-unti nang sinusubukan ni Enival na lumapit sa distansya. Pagpapaliit ng agwat sa pagitan nito at ng walang laman na templo. Matapos ang dalawang magkakasunod na pagtaas ng tuhod, isang front leg sweep kick. Hanggang ngayon ay nag-uusap pa rin ang magkabilang panig. Ang bawat suntok at bawat sipa ay mas may layunin, at ang kanyang kontrol sa buong laro. Ang kakayahang pagpaplano na ito ay lubos na malakas, at ang kanilang depensa ay lalong maganda. Sige, tapos na ang unang round.
Sa unang pag-ikot, kakaunti lamang ang palitan ng mga suntok sa pagitan ng dalawang panig. Ito ay higit pa sa isang teknikal na anyo ng komunikasyon. Ito ay mataas na antas ng kompetisyon. Nagsisimula ang kompetisyon ng Season 2. Nang makapasok sa loob, tumalon lang si Enival sa kanyang tuhod. Nakikita natin ngayon na nagsisimula ng gumamit si Enival ng ilang paggalaw ng footwork. Patuloy na nakikialam sa paghuhukom ng walang laman na templo. Pero malaki ang pag-asa ko para sa Thai player na ito. Dahil sa mga tuntunin ng teknikal, lakas, o pisikal na kaangkupan, sa katunayan, siya ay isang all-around player na walang kahinaan. Sa puntong ito, ang magkabilang panig ay nakikipagkumpetensya, dahil sa palagay ko ang mga teknikal na kasanayan ay pantay-pantay. Sa puntong ito, ang susi ay upang ipagtanggol laban sa kasalukuyang kalagayan ng kalaban. Isang nakatarget na pagbabago sa sitwasyon, kakayahang kontrolin at kakayahang umangkop sa pagbabago. Ang magkabilang panig ay bihasang mga veterano. Kapag pinagmamasdan natin ang kanilang mga laban, maaari mong makita ang higit pa tungkol sa kanilang mga psikolohikal na pakikibaka. Bukod dito, sa palagay ko ang mga manlalaro ng Thai ay talagang mas tiwala sa psikolohikal na antas. Sa katunayan, ilang taon na silang nasa digmaan. Ngunit si Enival ay isa ring master na hindi maaaring baliwalain. Dahil ito ay tuloy-tuloy. Ang ganitong uri ng suntok ay huy, at ang bilis ay napakabilis. Sa palagay ko ang laban na ito ay magdadala ng napakahirap na tawag sa mga referee. Tingnan natin ang laban sa ikatlong laro. Sige, ang bilis ng swap ay napakabilis. Patuloy na mababang pagwawalis ng pag-atake at pag-atake. Sa ngayon, wala na isa sa mga panig ang may malinaw na bentahe o kahinaan. Hanggang ngayon, mahirap pa rin sabihin ang pagkakaiba. Parehong nakipaglaban ng husto. Basta ang maliit na kilos na yon ay sapat na para sabihin. Ang mga mandirigma ng Thai ay nakikibahagi sa malapitang pagkakahawak at yakap sa teknikal na antas na ito. Sa katunayan, ito ay napakadetalyado. At ito rin ang sensory ability ng kanyang katawan. Parang nahulog sa dugo o lumilipad na tuhod. Minsan sinasabi natin na ang mga tao ay may mga alaala sa kanilang isipan. Ang mga kalamnan ng tao ay may mga alaala din. Sumailalim siya sa regular na pagsasanay. Magkakaroon siya ng likas na reaksyon na ito. Sa tradisyonal na martial arts, tinatawag natin itong puwersa ng pakikinig. Nangangahulugan ito ng anumang bahagyang paggalaw sa iyong katawan. Alam ko na kung saan ang pinagtutuunan mo ng pansin. Pagkatapos ay maaari kong gawin ang paggalaw na ito sa tamang oras upang makagambala sa iyong sentro ng grabidad. Kaya kung minsan ay hindi ka dapat magbiro sa mga mandirigma na ito. Hawakan ang mga ito mula sa likuran dahil sa likas na reaksyon ng kanilang katawan. Patuloy na pagsipa gamit ang mga paa at binti. Pangatlo, ito ang kontra-atake ni Enival. Tignan natin ang pinakadulo ng ikalawang laro. Tila pinabilis ni Soraji ang bilis ng pag-atake na ito. Patuloy na aktibong pag-atake. Ang dalawang ito ay may presensya sa entablado sa ring. Lahat ay nagpapakita ng mahalikang pag-ugali na ito. Lahat ay mabuti. Bawat kilos na ginagawa niya ay punong-puno ng kumpiyansa. Sa tuwing nakatingin sila sa mga mata ng isa't isa, ang napakalaking aura na ito sa kanyang katawan ay lubos na ipinapakita. Sa ganitong paraan kinokontrol ng Muay Thai ang sentro ng gravity ng iyong katawan. Pagkatapos ay isang serye ng mga pag-atake ng pagsuntok. Mahigpit pa rin ang pag-atake ng dalawang manlalaro sa ikatlong round.
at parang lumalabas na ang lahat. Napapansin mo ba na ang bawat paa ay nasa pagitan ng magkabilang panig? Lagi silang sunsuntok ng sunod-sunod. Ang mga pag-atake ng kalaban ay napakalagkit. Ang parehong mga paggalaw ng pagtatanggol at kontra-atake ay naisakatuparan ng napakabilis. Ang empty temple ay nagbigay ng hudyat kay Eniwal na sumipa ng mas mataas kapag sinipa ang lupa. Maya-maya pa ay sinipa mo na ako sa sinip. Suriin natin ang bawat aktibong mid-level scan. Karamihan sa mga Pinoy ay nag-aalaga ng mga Pinoy sa Batangas. Sa bawat pagkakataon, si Eniwal ay isang mabilis na pag-atake na tulad nito. Sa katunayan, ang pinsala na idinudulot ng mid-sweep sa mga kalaban ay mas malaki pa. Alam nating lahat na siya ay nagsisipa rin ng husto. Lower leg neck roll. Kung minsan ay direktang nakakagambala ito sa ibang tao. Halika na, ang karne na may gitnang ahit na thigh ay karaniwang may mga tadyang lamang. Sa palagay ko mas tungkol ito sa pag-target sa braso ng kalaban. Kung minsan ay binubugbog ka ng husto, kaya hindi mo mayangat ang iyong mga kamay sa iyong braso. Hindi ito tungkol sa pagbugbog sa iyo ng sabay-sabay. Isang beses, dalawang beses, tatlong beses. Ang paulit-ulit na serye ng mga welga na ito, magpapakilig ang iyong braso. Dahil dito, hindi nila kayang itaas ang kanilang mga kamay. Ibunyag ang higit pa sa mga kakulangan na ito. Pagkatapos ay bibigyan ka nito ng isang mapagpasyang suntok kapag dumating ang oras. Kung hindi mo gagamitin ang iyong mga kamay upang harangan ito. Pagkatapos ay ang iyong mga tadyang ay sipain ng kalaban. Maaari itong maging sanhi ng mga pagbara ng hangin. Ngunit bilang isang mandirigma sa malayang pakikipaglaban o Europa at Amerika, maging ang mga manlalaro ng China ay ayaw na sipain ang mga braso ng kanilang mga kalaban. Dahil madali itong sipain ang siko o balikat ng kalaban. Sa mga sandaling iyon, sumasakit ang aking mga paa at paa. Mawawalan ka ng tiwala sa sarili at hindi ka maglakas loob na maglaro ng pangalawang pag-ikot. Ngunit ang mga manlalaro ng Thailand ay hindi nag-alinlangan. Dahil sa piraso ng buto ng kanilang leg mula pagkabata, pinagdaanan na niya ang napakaraming pagsubok. Ang isa ay ang density ng kalamnan ay medyo mataas. Ang pangalawang bagay sa palagay ko ay ang kanilang saloobin sa posisyon na ito. Ang kakayahang kontrolin ang katumpakan ay napakalakas. Kaya hindi niya sipain ang iyong siko o balikat. Pagkatapos ay tingnan natin kung gaano karaming mga suntok ang maaaring mapunta sa isang hilera na kung temple na ito. Gumawa ng isang block. Gumawa ng isang panunukso kilos. Agad niya itong inilapit. Napakagilo-gilo na hakbang na yun. Ang walang laman na templo na ito ay patuloy na ginagawa ito. Sumilip, bawiin ang dodge punch na ito. Ang paglipat na ito, pinutukso nila ang pag-atake ni Eniwal. Sige, tapos na ang ikatlong round. Naglaro ang dalawang panig ng tatlong rounds. Patuloy pa rin ang labanan at Jake. Sa palagay ko magsisimula na ang ikalawang round kasama si Ping Hun. Tulad ng sinabi ko, ito ang pangwakas na paghuhukom ng kompetisyon. Ibibigay ito sa ating referee. Dadala ng ilang mga hamon sa epekto nito. Tungkol kay Kung Si noong taon ko na ito. Ito ay isang bihirang panahon. Naglaro siya ng kalmado at matata. Siya ang bihirang manlalaban ng World. Maaari niyang ilabas ang mahalika at naninibabaw na aura na ito. Mas malaki pa siya sa sarili niyang katawan. At ang kanyang imahe at ugali ito parehong napakakusap. Bilang isang babaeng manonood, gustong-gusto namin ang mga manlalaro na ganyan. Tingnan natin ng mas malapitan. 5 referee ang nagrepaso sa kanilang mga desisyon. Nanalo ang referee no 1-3 tandang bawas 28. Nanalo ang referee no 2-3 tandang bawas 28. Referee no 3-20 hanggang 28. Referee no 4-20 hanggang 28. Nanalo ang referee no 5-30 tandang bawas 29. Lahat ng 5 hukom ay nagkakaisang magpapasasasasyon. Naninibabaw ang red flag.